Magandang hapon. Ang ating topic sa ngayon ay si Thailand Girl. Siguro sa mga subscribers ko, hindi siya kilala. Pero napakasikat niya. 2.5 billion followers lang naman siya sa Facebook. At siya po ay isang OFW na pumunta ng Thailand, naging teacher doon. At saka na-scam sa Thailand, bumalik ng Pilipinas. Ayun, sumikat siya. Pero bago ang lahat ay nais ko muna sabihin sa inyo na habang nag-antay tayo ng audience natin, ay ipe-play ko muna yung aking station ID. No, not station ID, kundi ang channel ID ko. So, ito, tandali lang. Okay? Ito, channel ID ko. Ito po. Ulitin ko lang. Okay, ito na. Habang nag-antay ako ng audience. So, aking mga mahal na mga subscribers, ito po. Ang pag-usapan natin ay yung pagka-aresto ng libel sa kanya, dahil sa cyber libel. Pag-usapan natin patungkol sa cyber libel. Although kulang tayo ng tinatawag na detalye, pero mapag-usap tayo patungkol sa cyber libel at paano nyo maiwasan ito. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Kausing. Ako po ay nagtapos ng aking... Magandang gabi, si Maureen Igan. Eskular ng Maynila. Hop Brent, let's go Mar. Alberto Realista. Ng pamantasan ng lungsod ng Maynila noong Pastor Rodi Rabi. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history. At ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay na-disbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin. Di ba binila? Pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. Okay. So ito ngayon, pasensya na ko, narinig niyo usapan na. So anyway, ang pag-usapan po natin ngayon si Thailand Girl. At ito po, nakasuhan po siya ng cyber libel. Pero ang tanong ko sa sarili ko, kasi hindi ko alam ang pangyayari. At siya po inaaresto dyan sa Coronadal. So, alam mo, 2.5 million lang ang kanyang followers sa Facebook. Ulitin ko lang kwento ng buhay niya. Siya graduate ng Mindanao State University. Naging teacher siya, AB English at ang kurso. Naging teacher siya sa Thailand. Pagkatapos, na-scam siya sa Thailand. Nung na-scam sa Thailand, umuwi yung bakla. Bakla kasi siya eh. Umuwi siya, yung pangalan niya na ngayon, Thailand Girl. Nung teacher siya sa Thailand, ginagawa niya, binablog niya kung ano siya, nagtuturo siya sa mga Thai, pinapakita niya, sumikat na hanggang ngayon 2.5 million followers siya. So
So, nang umuwi siya, mas lalo siyang yumaman, nakapagbili ng mga sakyan para sa kanyang kapatid, nakapagpatayo ng kanyang bahay na malaki sa subdivision niya, sa Southwind Subdivision sa Coronadal City, kung saan siya inaresto noong August 8 nang dahil po sa kanyang hindi ko alam, joker po siya. Ilonggo pala, hindi Ilongga. Ilonggo, pero ang salita, joke. Hindi ko alam kung bakit siya nakasuhan sa cyber libel. Joker lang naman siya. Hindi ko alam kung saan. Kung kinasuhan siya ng cyber libel at inaresto siya ng pulis ng Coronadal, may kasama pang pulis taga Davao City. So, biro mo, isang babae, bakla pa, tapos arestuhin, joint team pa, isang batalyon na ng pulis ng umaresto. Hindi ko maintindihan kung bakit. So, anyway, itong tatakil natin ngayon. Tuturuan ko kayo kung ano ang batas tungkol sa cyber libel. Malamang siguro sabi ng misis ko sa Toyota. Toyota ba? Yung may binili siyang Toyota? Ano? Sige, yung alam mo, yung Toyota, anong issue sa Toyota? Nakabili siya kasi binilahan niya ng Toyota ang kanyang kapatid, ang kanyang kuya. May reklamo siya. Ay, itong Toyota naman binila na nga kayo, nagkasampa pa kayo ng kaso. Ay, baka isa sa mga isa yun. Sabi niya yung Maricoy, taga Coronadal pala yun si Thailand girl. At doon siya inaresto, nagbakasyon siguro sa Pinas from Thailand. Hindi sa Toyota, sa Pilipinas na po siya ngayon, hindi na siya nagkuha sa Thailand. Yung Thailand girl na naging teacher siya doon. Mula sa Taata siya. At dito na siya sa Pilipinas. At mind you, ang laki, pansyon pong bahay niya sa Coronadal. So, yan po yung kanyang, ang kanyang, si Jomar nga, sabihin mo na nagbablog ako. At doon siya, dumami siya, maging endorser din siya. Kita ko nga, nag-endorse pa siya ng online games eh. So, yan ang istorya ng buhay niya. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung isa sa mga kanyang mga vlogs, no? Matatawa kayo sa mga vlogs niya. Pero bago ang lahat na yan, nais ko muna i-share yung dumating dito sa akin na isang bakla rin na magaling na beautician. Ay finally nakalabas po siya sa kulungan at nakatulong ako sa kanya sa paglabas sa kulungan kasi lumalabas po na tinaniman siya ng droga. So, pero nailabas namin, naipanalo namin at yung mga pulis na humuli sa kanila ay sa kasamaang palad po ay natanggal lahat sila. So, ilan sila? Mga 20 na police officers din sa General Trias, Cavite, tanggal po sila lahat. At ang rason po ay dahil nireklamo namin yung mga pulis na yon sa pagdudukot ng mga tao at tataniman ng droga. Nagkataon po na yung isa na naging biktima ng mga pulis na yan ay may katabing CCTV. So ginamit namin ang video ng CCTV ng beauty shop. Hindi naman bakla may-ari nun. Yung CCTV video shop, yun ang ginamit naming ebidensya para patunayan na walang buy-bust operation na nangyari, kundi dinukot lang ng basta-basta yung isang tinulungan namin at naipatunayan namin at natanggal pa na sa IAS, tinanggal ng Internal Affairs Office ng Philippine National Police. So ganun po, palakpakan din natin ng Philippine National Police at hindi nila kinukonsinti ang kanilang mga pulis sa pagsasagawa ng mga illegal. So natanggal sila lahat. Lahat po ng mga anti-drug operation members ng General Trias Police Station ay tanggal. So anyway, ito po si papakita ko si Angel kung tawagin kasi bakla siya. Kasama niya yung kanyang best friend na si Edna Huyad na puro lahat taga Kamachi. Okay, ipi-play ko muna siguro. Bago tayo mag-istorya ng Thailand girl, ito naman ay bahagi ko na papakita ko lang sa inyo mga isa sa tinulungan ko na lumabas na, nakalaya na dahil po sa pagtatanim ng droga laban sa kanya. Ito po si Angel. Yung bakla dyan. Hello, Angel. Hi. Si Edna. Kumusta kayo? Matagal, long time no see. Long time no see. Saan ka man nanggaling? Hindi pa po. Cavite. Saan sa Cavite? Sa Gentry. Akala ko sa jail ka galing. Kwento mo naman, paano ka nanggaling sa jail?
Paano ka lumabas? Umalaw kami. Hindi, ang alam ko naman nito is ginawan siya ng kwento ng mga pulis. At nakalaya siya ngayon kasi mga pulis, sila naman ngayon na may kwento. Natanggal sila lahat sa pagiging pulis. Ayan lang. Nice meeting you. Andito kayo. Thank you. Yan po ang katarungan. Kuminsan may kalungkutan kasi may kasiyahan. Yes po. Sige. Si Edna, tsaka si Angel. Okay. Hello, Angel. Si Edna. Kumusta kayo? Matagal, long time no see. Long time na si Saan ka man nanggaling? Hindi pa po. Cavite. Saan sa Cavite? Sa Gentry. Akala ko sa jail ka galing. Kwento mo naman paano ka nanggaling sa jail? Paano ka lumabas? Umalaw kami. Hindi, ang alam ko naman nito is ginawan siya ng kwento ng mga pulis. At nakalaya siya ngayon kasi mga pulis, sila naman ngayon na may kwento. Natanggal sila lahat sa pagiging pulis. Ayan lang. Nice meeting you. Andito kayo. Thank you. Yan po ang katarungan. Kuminsan may kalungkutan kasi may kasiyahan. Yes po. Sige. Si Edna, tsaka si Angel. Okay. Hello, Angel. Okay, yan At least yan po ay pinapakita ko lang sa inyo na huwag kayong malungkot. Ito, ENR student. So, si Thailand girl naman, ang alam ko, labas ka agad, piyansa ka agad. Ang taas ng piyansa binigay, 40,000. Daming pera So, labas ka agad. Na-aresto lang siya. So, ngayon, ang hindi ko lang alam, Maricoy, kung ano ba talaga ang kwento niyan. Bakit? Pero sabi ng asawa ko ay, minsan na kwento niya, nireklamo niya yung Toyota na binili niya. So, siguro ang Toyota ang po sumampa ng kaso laban sa kanya. Hindi ko sigurado, pero malamang baka yun. So, ito naman ay sabi ni Maricoy, natataka daw siya, dumadaan daw lagi sa page niya si Thailand girl. Pero actually, nahuli siya noong August 8 So, nakalaya nata siya. Si Helen Baguio, good evening. Wonder Mike, good evening. Tapos si Maricoy. Sabi niya, taga Corondel pala. Okay, opo. Si Bergie Piquero, I'm watching from Hong Kong. Ay, magandang gabi po dyan sa Hong Kong. So, Carlos Salas, Hope Brent, si Renato Serra, Doc Toto, good morning. Good morning from New York City. New York City, good morning pala ngayon. Si Maureen Egan, good evening, sir. God bless. Hope Brent, hello, let's go, Mar. Hi. Alberto Realista, good evening, Dr. Toto. Yun, shout out dyan kay Jomar Pantilyan sa Barangay Morales, South Cotabato. Puntahan mo nga dyan si Thailand girl. Binigay ko na sa yung address, tinext ko na sa iyo, interviewin mo nga siya. So si Riza Montano, good evening po. Si Ta Brillahines, good evening. Jojo Distro, good evening po. So, ngayon, i-discover natin sino ba talaga ito si Thailand girl? Bakit 2.5 million ang kanyang followers? At bakit siya sumikat ng ganun? So, ito pong ating alamin. So, ipakita ko muna sa inyo ang mga search ko sa kanya at ito may mga natagpuan ko. I-share ko lang yung search ko. Ayan. So, may ito po siya. Ito yung pagka-aresto. Sabi niya ito ni si Glidhill, gawas na yun. Ay milyon ng income. Sabi, labas ka agad. Bayan ng pagkatapos sa aresto kasi kita mo naman mga OOTD niya, ang ganda Tingnan mo. Yan. Mamamahalin yung mga gamit. Iba na talaga pag yumaman pero na-aresto siya. Ang totoong pangalan niya is Jerin Jude Bacas Inhibit, aka Thailand Girl or TG. Violation of online libel. Section 4C4 of RA 10175. August 8, 2025. So yan siya. Nakalabas na. Ayan. So anyway, tingnan natin siya. Ito siya. Ito naman ang tingin ko ay napakagaling. Tinira niya yung lahat ng congressman na pumirma sa impeachment laban kay Sara. Ayan, tingnan mo kung paano niya ginawa. At matatawa ka. Ito. Ang kwentong ito habang nagyayaw-yaw o nagbabanat sa lahat ng mga congressman na bumabad sa kanya ay binigay siya ng pera ng isang congressman. Ito, pakinggan natin masyadong malaki. Ilitan natin. Okay. I-play na natin. Ikita nyo yan? I-play na natin.
Ay, hindi pala ano yan, oh. So, anyway, hanapin natin yung ano. Yan, ito yung na-arresto pala siya, oh. Yan siya yung na-arresto siya. Tapos, ito, tingnan natin. Hanapin natin. Masyadong sikat siya eh. So, ito pala siya nung na-aresto siya. Remove. Dali. Ito po siya. Ito po siya. Papitan lang, medyo may technical ano lang tayo, technical difficulty. Okay. Remove. Ito siya. Ito yung picture niya, yung paglabas niya. Yung pag-aristo niya, pag-aristo sa kanya. Ayan. Naiyak din na pala yung Joker. Ayan, oh. Yan ang litrato niya yung say inaristo. Okay. Yan ang litrato niya siya inaristo. Tapos, ito yung isa nakita ko sa pinaka funniest moment na sa tingin ko ay magandang pagka-deliver niya dyan. Yung mga joke niya. Okay, ito. Napakarami niyang lahat ng post niya po ay parang magpapatawa lang. So ito pakinggan natin. Binira niya mga congressmen na pumirma kay Sara. Ito bago mag-eleksyon, February. Sa lahat ng mga kongresista na nagboto kay Sara Duterte para ma-impeach, humanda kayo sa next election ha. Nakita namin ang mga pangalan, mga walang hiya, mga walang konsensya, mga traidor, mga magagamit. Inimpeach nyo si Sara pero kayo tinulungan. No? Nasaan ang mga konsensya ninyo? Humanda kayo sa next election ha. Ipagkakalat ko talaga sa vlog ko na hindi kayo... Oy, kamusta daw sabi ni Kong? Pinabibigay ni Kong para daw sa'yo. Saan galing to? Regalo galing kay Kong. Kay Kong? Kay congressman. Ang dami yan. Ang dami pera binigay. Pero minsan, isipin din natin na hindi lang ginawa yun siya ng mga kongresista para sa mga sarili nila at sa sariling kapakanan nila. Minsan, ginagawa nila yun para sa sambayanan ng Pilipino at hindi tayo malulong sa mga kasinungalingan. Kasi kung makikita natin, may kasalanan naman talaga si Sara. Not everyone is perfect naman. So normal lang kay Sara na may kasalanan. At syempre, nasa batas yan na kung sino ang kailangan i-impeach talaga. So, wag natin siraan ang mga kongresista na nagpirma kasi sa dami-dami ng mga ginawa nila, isipin natin ang mga programa, ang mga tulong na ginawa nila sa bayan natin. Tapos sa isang pagkakamali lang, kailangan talaga natin kalimutan ang lahat ng mga magagandang ginawa nila. Ganun ba talaga ang tunay na magandang Pilipino? Di ba hindi? So isipin natin ang mga programa nila at kung ano ang mga naitulong nila sa atin. No? Kasalanan din kasi sa... So, ayan, nakita ba? Binanatan yung mga congressman na pumirma sa impeachment ni Sara. Ngayon, pinabigyan siya ni congressman kung ng pera. Iba na bago, bigla na bago ang tira. So, yan po. Ganun po ka-joker si Thailand girl. So, makita mo lang, ibig sabihin po, talagang isa lang yun sa mga jokes na nakita ko patungkol sa kanya. Tapos, anyway, yan lang ang leksyon na mag-lecture tayo sa libel. Ganito po yung libel. Ang libel po na lecture ko, bago ako magle-lecture, sasabihin ko lang sa inyo po, wala pa akong kasong libel na natalo. No? Pati yung libel case na sinampa sa akin, laban sa akin, ay hindi pa ako natalo.
ako'y sinampahan din ng actually yung pagkatanggal sa akin sa pagkalisensya ko, kinasuhan din ako ng libel doon sa kasong yun. So, ang libel naman ay naipanalo ko na. Antayin ko lang panalo ko sa libel at saka gagamitin kong dahilan para magsampa ako ng petition sa Supreme Court. Ito yung sinasabi nyo na, na sinampahan ako ng libel, hindi naman napatunayan. So, ganun po, makatarungan ba yung pagtanggal sa akin sa pagkalisensya ng lisensya ko bilang kwan? Di ba mas matindi yung mas matindi yung ginawa nung abogado ni Leila de Lima. O tingnan natin ang ginawa ng abogado ni Leila de Lima. Saan ba 'yon? Saan ba galing 'yun? Kay ito. I-play natin yung ginawa naman ng abogado ni Leila de Lima. Ikumpara nyo po sa kasalanan ko na pag-publish lang sa Facebook ko ng kasong plunder na sinampa ko tapos tinanggalan ako ng lisensya. Pakinggan niyo itong abogado ni Leila de Lima. Si Attorney Demosthenes Tecson. Pakinggan niyo kung anong ginawa ni Attorney Demosthenes Tecson. Pagkatapos niya hinututan ng kanyang kliyente, binigay niya napakalaking pera kay Leila de Lima para sa kampanya ni Leila de Lima. Pero dininay din ito ni Leila de Lima. Sabi ni Leila de Lima, hindi totoo yan. So ito po yun. Pakinggan natin. Ayan Demosthenes S. Tecson for gross misconduct and misappropriating his client's funds in violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Attorney Tecson had received from his client 134 million pesos in just compensation for an expropriation case, but only remitted 53 million pesos, keeping the rest as his attorney's fees and for the alleged senatorial campaign of former Justice Secretary Leila de Lima. A copy of the available pleadings may be downloaded from the case. The Supreme Court disbarred Attorney Demosthenes S. Tecson for gross misconduct and misappropriating his client's funds in violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Attorney Tecson had received from his client 134 million pesos in just compensation for an expropriation case, but only remitted 53 million pesos, keeping the rest as his attorney's fees and for the alleged senatorial campaign of former Justice Secretary Leila de Lima. A copy of the available pleadings may be downloaded from the case. The So, Supreme yan, Court disbarred So yan ang kwan. Hindi naman ako nakipag-contest sa pagalingan. Sila naman may galing. Isang lalaki ang So anyway, yan po ang nangyari sa ikumpara mo. Natanggalan ng lisensya yung abogado ni Leila de Lima. Ang kasalanan niya po ay pagbulsa na napakalaking milyon-milyong pera. Ikumpara niyo sa akin, ako'y nag-post lamang sa Facebook ng isang kasong aking sinampa. Natatawa na lang ako, pagbigyan na natin yung decision sa Supreme Court. I'm not questioning their wisdom. Siguro naman baka, ang hiniling ko lang baka mapagbigyan naman nila ako. Total, ang laki ng mga ginagawa ng kasalanan ng mga yan. Di ba? Kung ikumpara mo nga, kay Sara Duterte ka, nanuntok ng sheriff. Ako, wala namang sheriff na sinuntok. Di ba? Lahat na lang ikumpara mo sa lahat ng mga ibang pagkasasi. Gadon, kung sumigaw. Na-disbar nga siya, pero matindi po ang kanyang pagmumura. Ang pagmumura niya ay parang wagas na wagas. No? Minura niya yung dati pagkatanggal sa kanya, minura niya yung reporter na si Raisa Robles. Pero yung pinakahuli na kinasuhan na naman siya ng contempt ay yung kanyang pagmumura sa lahat ng Supreme Court justices na sumulat na Duterte si justices. So ang sumulat pa naman ng decision niya si Marvick Lunen na galit kung saan ay galit na galit si Larry Gadon. At syempre sinampahan pa ni Larry Gadon ng disbarment. Tapos si Marvick Lunen pa ang justice na nagsumulat ng decision na pabor kay Sara.
So, yan po ang nangyari. So, nevertheless, ang leksyon po sa buhay natin ay ganito. Imagine niyo po lahat ng bagay na nakasira na binabanggit mo sa isang tao. Ang pinakamadaling solusyon po, hindi naman natin maiwasan na lahat tayo ay kung sa Ilonggo pa nagpautwas sang balatyagon, nagpapalabas ng inyong damdamin. So ngayon, pag pagpapalabas ka niyo yung damdamin, kung minsan hindi mo maiwasan ang kanyang ang iyong mga tira ay nakakasira sa iba. So kung nakakasira sa iba, dalawang bagay yan. Maaring totoo ang basihan mo, o maaring kwento lang, o maaring sa unang tingin mo ay totoo, pero ang katotohanan ay hindi pala totoo. So tatlong bagay. Una, totoo, o maaring sa biglang tingin mo ay totoo, pero sa totoong buhay ay hindi pala totoo. At ang pangatlo ay hindi talaga totoo. Yung hindi talaga totoo, ang bagay na yan, alam mo na hindi totoo, and yet, tinitira mo pa yung tao na base sa kasinungalingan. Yan po ang mga pamuunang pamantayan kung magkaroon ng libel, magkakaroon ng libel sa pangatlong uri. Sa pangatlong uri, na alam mo na hindi totoo, at yet binabanatan mo. Yan, sigurado ka, pasok ka dyan. Pasok ka sa banga. Kung ang pangalawang uri na sinasabi ko, akala mo ay totoo, pero hindi pala. Pero kailangan may dalawang uri din yan sa akala mo. Maling akala, at yung maling akala na may rason ka. Yung isang maling akala na wala kang rason. Kailan magkakaroon ng rason ang maling akala? Yun ay kung may sapat na basihan ka para paniwalaan na maaring totoo. Yung pangalawang maling akala na pwede kang mas-shoot sa banga ay yung maling akala na sa biglang tingin mo ay hindi naman malala. O di kaya sobrang hindi ka panipaniwala. Kaya kung hindi ka panipaniwala na gagawin ng taong yan na tinira mo, ay maobligasyon ka ngayon na i-verify mo muna. I-verify mo muna. Tapos yung una, kung katotohanan, sapat na ebidensya mo yan para patunayan mo naman nanalo ka sa kasong libelo. At kung totoo yan, ikaw ay absuelto. Ganun lamang po. Pero kung minsan, kahit na totoo, ay nagpapalabas pa rin ng warrant of arrest kasi ang kaisipan dyan, sa korte ka na magpaliwanag. Parang ganun po yun. So, yan po ang isipan. Tapos ang kasunod, ang tanong, saan korte ka ba dapat kasuhan? Yan ang tanong. Halimbawa, si Thailand girl, sa Coronadal siya nagbablog. Bakit sa Davao City ang kanyang warrant of arrest? Ito po, unang sasabihin ko sa inyo sa Section 21 ng Republic Act 10175, hindi po klaro ang ginawa na batas nila ni Tito Soto. Yan po ang dahilan kung bakit ayaw ko yung maipanalo ninyo, may buto ninyo hindi abogado. Kaya dahil hindi abogado si Tito Soto, na siya naman ang may akda nitong cyber libel law, ay hindi kompleto yung pagsasabi sa Section 21 kung anong korte ang may kapangyarihan sa paglilitis at paghuhusga. 4 lamang ang pamantayan na binigay, malabo pa. Number 1 na pamantayan niya ay kung actually ang pamantayan niya nag-uuri sa gitna na kung sa labas ng Pilipinas o sa loob ng Pilipinas mo ginawa yung cyber libel. Halimbawa, sa New York ka, doon ka binanatan mo kung sinong gusto mong banatan sa Pilipinas. Kumaso yung taong binanatan mo sa loob ng Pilipinas, tanong, saan ba siya pwede sumampa ng kaso? Yun yung Section 21 na ginawa nila ni Tito Soto na kulang-kulang sa Republic Act 10175 ay nagsasabi lamang na kung ang iyong isa sa mga elemento ng cyber libel ay matatagpuan sa Pilipinas, pwede mo siyang kasuhan sa Pilipinas. Naku, ang problema hanggang doon lang. Hindi binanggit kung aling korte sa Pilipinas. Ang daming korte sa Pilipinas, mula Manila hanggang Tawi-Tawi, hanggang Apari. Yan ang resulta po ng bumuto kayo ng hindi abogado. Si Senator Soto. Walang kwenta. Next, ang kanilang pangalawang pamantayan, kung sa cyber libel niya, kung ang isa sa mga gamit na ginamit niya nung nagbablog siya ay
matatagpuan sa Pilipinas din siya kasuhan. Again, ang labo naman yan, Tito Soto. Bakit hindi nyo nilagay kung aling korte sa Pilipinas ang may kapangyarihan na humusga? Yan ang pinaka-problema sa mga senador, mambabatas na hindi abogado. Next, ang kasunod na pamantayan ay kung saan ang damage o ang kasiraan nangyari. Siyempre, pag sa New York ako, binanatan kita, sa Pilipinas, ikaw ay doon ka politiko, doon ka pwede sabihin na damage sa Pilipinas. Ang problema, saan sa Pilipinas? Aling korte sa Pilipinas kakakasuhan? Yan po, ladies and gentlemen. Pero ang naging solusyon na lang dyan ay ganito. Ang ginawa na lang ng Supreme Court, sa kanilang kapangyarihan na pwede sila mag-assign ng mga korte kung anong hahawak ng kaso, ang ginawa na lang ng Supreme Court na kasama ang gumawa ng implementing rules and regulation ay ginawa nila ganito kung saan ang elemento ng libel, ang isa sa mga elemento ng libel ay makikita, doon siya pwedeng kasuhan na probinsya or syudad o lungsod. So, ibig sabihin, kung sa Manila ka, ang elemento ng isang libel ay nasa Manila, sa Manila mo siya pwede na artistic, pwede kasuhan. Pero paano yung kung sa New York ako nagbanat? Saan ang isang elemento? Wala. Nandito lang sa New York ang elemento. So kung elemento ang pagbasyan mo, bagsak ka na, hindi na pwede magsasampa sa Manila RTC. Ngayon, sa Manila ka pa rin, ang kumaso ay taga Manila. Ngayon, pangalawang usapin ay kung saan makikita ang isa sa mga video device na ginamit mo nung ikaw ay nag-vlog, ay pwede kang kasuhan. Sa Manila ba? Imposible. Doon ka nag-vlog sa New York. Kagaya ka, Maharlika. Sa New York sa nag-vlog. Sa California sa nag-vlog. Tapos kakasuhan ni Anthony Taberna sa Angeles, Pampanga. Ang layo naman. Ito naman ang mga fiscal tsaka judge sa Angeles, Pampanga. Ano naman kayo? Bakit hindi nyo tinignan na maayos? Alam nyo naman na sinabi sa facts of the case na sa California, sa Amerika siya nag-vlog, hindi siya pwede kasuhan. Dapat dinismiss ng RTC ng Angeles City at saka ng fiscal ng Angeles City yung kaso na sinampa ni Anthony Taberna laban kay Maharlika. Kasi alam naman natin si Maharlika sa California nagbablog. Ay, saan ba man mga bobo ba kayo mga fiscal dyan? Fiscal Fiscal Oliver Garcia? Ikaw ang hepe ng Angeles City. Hindi ko alam sinong judge ang pumirma nun. Ay, nako naman. Ano ba? Saan ba kayo nag-aral na law school? Oh, next. Kung saan ang kasiraan nangyari. Ikaw, Anthony Taberna, nasa Pilipinas ka, no, binanatan ka ni Maharlika. Saan ba kayo na damage? Hindi ba lagi ka sa Maynila? Bakit sa Angeles ka magpasampa ng kaso? At bakit naman dapat ang batas po natin, Fiscal Oliver Garcia ng Angeles City, at saka kung sino bang judge dyan, ang batas po natin ay simple lang. Kung sino nag-akusa, siya ang may obligasyon magpapatunay. Kaya patunayan niya na doon sa Angeles na nangyari, kahit sa aling man tatlo na pagbasihan, na damage ba siya sa Angeles City? Ang damage sa pinag-usapan niyan, special damage, hindi yung general damage. Pag special, specific, natanggalan ako, nagtatrabaho ako sa Angeles City SM, tinanggal ako ng SM dahil sa vlog na yun. Ganon po yun ang specific. Detalyado. O ngayon, having thought you of the important elements, pagbabasihan nyo sa pagsampa ng libel, mag-libel, maiwasan nyo na ngayon, siguro kung paano, kung kayo naman magbablog, maiwasan nyo. Importante po sa lahat ay meron kang hawak na ebidensya. Saka sakali, halimbawa, si Ben Reclamador magsampa ng sa akin, ng kaso. Basta may hawak akong ebidensya na ang pinagbasihan ko ay totoo, ay wala akong katakutan. Ganun po yun. Okay, andito si Attorney Jose Alan Mendez de Belen. Ginawa nilang parang transitory crime. Hindi pwede po. Kasi para magbigay ng jurisdiction, tanging batas lamang ang pwede magbigay ng jurisdiction. Okay? Hindi po pwede yung rules and regulation ng Supreme Court. Hindi po pwede yung rules and regulation ng kahit ano. Kailangan po batas ang magsasabi ko may kapangyarihan sa paghusga.
Okay, kagaya niyan. Kailangan batas. Sinabihan ninyo na sinampahan ng kasong impeachment si Sara Duterte sa lumang Senado. Ang lumang Senado ay yung mga 19 Congress na kung saan kasama pa yung mga natalo na mga senador. Ngayon ang tanong, may karapatan ba maglilitis at maghusga yung bagong Senado? Sagot yan, hindi. Kasi walang batas na nagsasabi na pwedeng humusga yung bagong Senado. Ganun lang o simple. Tapos ang aking basihan dyan, siyempre yung aking argumento. Pangalawa, yan din po ang nilabas, Attorney Tabilen, yan din po ang sinabi sa concurring opinion ni Justice Inting. At ginabi din sa concurring opinion ni Justice Hernando na hindi na pwedeng tumawid sa bagong Senado ang kaso ni Sara Duterte. Although hindi yan issue sa pangkalahatan, pero binanggit na rin ng dalawang justice. So oras na magkakaroon ng question sa Supreme Court ulit kung pwede bang itawid, ang sagot klaro na natin. Sigurado sila ay hindi buboto pabor sa pagtawid ng kaso ni Sara Duterte sa bagong Senado. So okay? So ibig sabihin, kahit kung gano'n ang issue, mag-question ng motion for reconsideration si Sara, halimbawa, balik na rin ng Supreme Court ang MR at pagbigyan yung House of Representatives. Mag-motion for reconsideration din si Sara Duterte. At sigurado ko, dadalhin ng abogado niya yung katwiran na hindi na po pwede. Kasi kahit nasabihin natin na pwede sa ibang aspeto, hindi rin pwede, wala na rin jurisdiction, hindi na pwedeng tumawid. See? So, ganun po yun. So, magandang gabi po sa inyo. Babalik ako, magbablog naman tayo ng ibang topic. So, magandang gabi si Mercy Narbaza Suzuki. Good evening po, Dr. Toto. Nakinig lang ako sa tamang batas dito sa live nyo. Salamat po. Si Attorney Jose Alan Mendez Tebelen, the Supreme Court should have included in its decision that since the 20th Congress, which filed the impeachment complaint is no longer existing, then the trial cannot proceed. Tama po kayo. Emmanuel Chan, Dr. Toto, Terador, mas dapat paniwalaan ng mga dating retired justice. Hindi po ako niniwala sa mali po sila, Emmanuel Chan. Pasensya na, Emmanuel Chan. Mali, hindi ko alam, baka binigyan ata sila ng pera ni Romualdez, kaya nagbago ang mga sinabi nila. Pag kinumpara mo sa sinulat nila, iba. Hindi po matter of opinion, Emmanuel Chan, ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan tinatawag. Ang sinasabi nila na wala daw pakialam ang Supreme Court, mali po sila. Kasi unang-una, alam na naman nila yan. Ang suspitsa ko dyan, kagaya kay Renato Puno, chairman siya ng Philippine Constitution Association. Pero ang president si Romualdez. Ano ibig sabihin yun? Huwag kayo maniwala dyan. Ang tawag ko dyan sa kanila mga mercenaries, legal mercenaries, hindi na totoo sinasabi nila. Mga labag na sa batas ang sinasabi nila. Ginuguyo lang kayo, niluloko lang kayo mga abogado ko na magagaling. Hindi sila magaling. Mga switik sila. Mga estapador. Abing liwag, may iba naman po, Sir Toto, ano ba yung nangyari kay Mr. Erwin Garcia? Si Erwin Garcia, yun, namamayagpag. Kinasuhan din siya ni Attorney Harold Despicio. Titingnan natin, kasi magbablog ako later on kay Erwin Garcia, kung ano na siya, kumusta na siya. Si Ben Reclamador, yung judge sa normal court, narinig ko palagi judge sa bumitaw sa kaso, ibig sabihin dismiss na yung kaso. Opo, kung bumitaw siya, ibig sabihin siya alam niya na mismo. Si Alan Tebelen, baka i-consider sa Supreme Court yun, issue na yan sa motion for reconsideration. Malamang baka magsalita na ng tuluyan ng Supreme Court. Kaya lang, magiging obiter dictum pa rin siya, Attorney Tebelen, kasi hindi siya part ng issue. Ang issue lang kasi ni Sara ay yung inupuan. Number one, kung inupuan ba, dismiss na ba o hindi? Sa pamamagitan ng pagbawal ng 1-year ban. Kung ang pangalawang tanong ni Sara Duterte sa kaso niya, linabag po ang aking due process right na dapat binigyan man lang ako ng isang kopya ng impeachment complaint bago nila binigay sa Senate. So, yan ang dalawang issue lang. Hindi naging issue sa kanila yung pagtawid ng ng ka-impeachment sa kasunod na Kongreso. So, Ben Reclamador, ano mga co-author sa batas na yan? Ang nag-author po sa batas na yan, sablay, alam mo sino, Ben Reclamador? Si Tito Soto, si Ping Lacson,
Lahat po hindi abogado. Yan. Yan na pala natin mga hindi abogado na senador. Jose Alan Tebelens, ginawa nilang parang, yun, transitory crime nga. Ricardo Florito, kaya masama ang loob ko na nanalong senador yung Tito Soto na yan. Yun, wala tayong magawa. Binuto ng iba eh. Lerms BC, dati Dok, saludo ako sa sinusulong mo na jury system. Dapat jury system naman tayo. Sinusulong ko pa rin hanggang ngayon. At maraming magagandang pananaw, pero ang lining ng mga ideya mo, justifying Sara, ay wala man akong magagawa kasi dapat si Sara Lerms BC ang kakampihan mo kasi ang batas nakakampi sa kanya. Wala akong magagawa. Kung hindi ko kukontrahin ko Sara, di lumabag naman ako sa batas. Lumabag naman ako sa Supreme Court. Na-disbarred na nga ako, di wala na akong chance mabalik sa sa pagiging na makabalik ang aking lisensya. Bakit ko kontrahin? Yan ang utos ng Supreme Court. Pangalawa, tama ang Supreme Court. Okay, Lerms BC, sana naintindihan mo ako na dapat hindi ka nakatingin kay Sara. Kung mabait man Sara o hindi doon. Nakatingin ka dapat Lerms BC sa batas. Batas po tayo. So kung minamasama mo yung sinasabi ko, wala po ako magagawa. At least nagpaliwanag na po ako. Hindi po dapat managot si Sara. Kasi unang-una, wala naman pong katubayan. Naniwala lang kayo na nagnakaw siya dahil sa Mary Grace Piatos. Pero hindi po yan ang lahat. Kailangan pang ebidensya kung galing kay Grace Piatos kung kanino napunta ang pera. Yun ang wala silang ebidensya. Okay? Sana maintindihan mo, maging malalim naman kayo sa pag-iisip. Kaya natatalo ang Pilipinas sa mga buto natin kasi ang babaw natin mag-isip. Dapat malalim tayo mag-isip. Regine Ford, good evening. Tapos Wonder Mike, Maricoy, Ricardo Florito. Salamat po, Ricardo Florito. At lagi ka pinanood kagad ang programa ko. Ferdinand San Juan, Brilla Bainos, Hainos, followers po ako ng Name Thailand Girl. Grabe kung makayaw-yaw sa mga politiko, anti-Duterte. Ganun ba? Anti-Duterte ba siya? Vicente Junior Barnedo, good evening. Tatulunyan Toto. Tirador, more power. Salamat po, Vicente. Maureen Ingan, matalino ka talaga, idol. Salamat po. Maricoy, Ricardo Florito, Ivana Tor, good evening, Katoto. Jojo De Gestro, good evening, Tabirilla Hainos, Riza Montano, Maricoy Hilin Baguio. Okay, andyan na muna. Balik po kayo in 10 minutes ay mag-iba na naman ang topic natin.